Nako, eto na mga kababayan, sobrang iyak na. Inday Sara big evidence nilabas na. Luestro tumanggap ng maleta. Aba, nadulas at umamin si Baka. Yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Eto banatan po natin itong isang mamamahayag or ano ba ito siya? Sabi po kasi dito mamamahayag. Ayan, si Christian Isguera. Sabi niya po kasi dito mga kababayan, and I don't agree. Maybe, no? Kayo din mga kababayan na hindi po sasakit din ang ulo ninyo. I mean, magagalit din kayo dito sa sinasabi niya. Sabi niya po kasi mga kababayan, alam niyo, isa po sa mga pinakamalaking epekto nitong kahayupan ni Duterte nung mga panahon na iyon, ang laki ng epekto sa ating konsensya bilang Pilipino. Tawanan lang natin. Bakit mga kababayan? Kasi hindi naman po ang pagmumukhang ito ang nagre-representa sa buong sambayan ng Pilipino. Di ba? Iilan lang po kayo na mga dilawan. Oo. Iilan lang kayo tapos kung makasabi ka bilang mga Pilipino, no? Talagang malaking malaki pong epekto ng konsensya mga kababayan sa ginawa ninyo kay former President Duterte. Yun ang malaki. Ano bang ibig mong sabihin ng kahayupan? Kahayupan po ba ang maging safe ang ating mga anak, no? Tayong lahat safe tayo maglakad sa gabi sa kung anumang oras mo gustong umuwi, no? Kahayupan po ba yung ipagtanggol yung mga inosente kaysa sa mga adiktos, sa mga kriminal? Kahayupan po ba yun? Ang lumalabas dito itong si Christian Isguera mga kababayan ay tagapagtanggol pa ng mga inayupak na mga adiktos at kriminal. Diba? Kasi sino po ba ang kalaban ni former President Duterte? Mga adiktos, mga kriminal, mga bad elements of the society. No? Anong konsensya ang sinasabi mo? Kung ang magpapatahimik sa Pilipinas ay yung ginawa ni former President Duterte, much better yun po ang gawin mga kababayan. Bakit? We are not thinking sa present. Ang iniisip po ni former President Duterte yung future generation, di ba? Yung mga anak natin, yung mga apo, sila po ang makikinabang. Kung nga lang wala, nagsibalikan na naman mga kababayan. Nakakainit lang po ng ulo itong kanyang pahayag, no? Kasi parang gusto niyang sabihin, ako, parang ang dating sa akin parang siya ang representative, no? Ng taong bayan. Hindi naman ikaw. Iyon lang naman kayo Mas marami pa rin po ang nagmamahal kay former President Duterte, no? Nakikita mo ba yung sa dahig? Yung sa dahig pa lang yan, Hanggang doon may nagmamahal kay former President Duterte. Dito pa kaya sa Pilipinas? 'Di ba? Kaya wag niyong i-brainwash, i-mind condition yung taong bayan dahil papalag talaga yung mga Duterte supporters mga kababayan. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Rolly Morena, si Christian Isguera ay independent journalist. Mataas ang moral values niya. Hindi siya bayaran na journalist. FYI lang, no argument needed. Aray ko po. Talaga ba? Tingnan nyo nga, kung hindi po ito bayarang hinayupak na ito, tingnan nyo yung mga ini-interview niya. Puro mga dilawan. Yan, ganyan ba ang independent journalist? I mean, oo nga, independent journalist siya. But, sa concept ng pagiging journalist, no? He is biased journalist, no? Sabi po ni Man R. Cuando, sayang lang ang binayad sa mga ito
na galing sa tax ng mga Pilipino. Dahil kahit ano pa sabihin nilang paninira sa mga Duterte ay wala naman naniniwala sa kanila. Dahil alam ng lahat na bayad sila. Correct. Sabi po ni Bernas Bating, Duterte, the best president ever in the Philippines history, right? Oo, you're correct. Ayon naman po kay Anson, inaka, malaking naapektuhan kay Duterte ay yung adik at pusher. Kaya kung naapektuhan ka, baka isa ka din doon. Ayun na nga, totoo. Baka isa ito sa naapektuhan. Basta may superhero na the best President Duterte. Sabi po ni Tiedio, ayan na. Sabi naman po, Diyan ka mali, Christian. Si Marcos Jr. ang tinutukoy mo, hindi si former President Duterte. Minahal niya sa ginagawa niya sa bayan, no? Ng maraming tao sa loob at labas ng bansa, pati mga foreigners. Correct, no? Tingnan niyo, may mga foreigners. Nakalimutan ko lang yung pangalan, yung apelyido ng Malcolm, di ba? Foreigner yun, mga kabayero. He is one of the defender na nagdi-defend kay former President Duterte. Even, no? Sa ibang bansa, may mga foreigners na nagtatanggol din, nagsasalita para kay former President Duterte. Maraming ang nagalit no, nang hinuli siya. Kita niyo yung sa Japan, di ba? Yung human rights ng Japan, no? Nagsalita na. Na kailangan pauwiin na si former President Duterte. Or gusto nila doon sa Japan magpagamot si former President Duterte, di ba? Napaka talino po nila kasi alam po nila kung sino po ang nagsilbi sa bayan ng buong puso at may malasakit po, mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang pong bigyan ng reaction to. Pagbigyan nyo na po ako, mga kababayan. Eto po, sabi po kasi dito ni Secretary Vince Dizon, no? Dito po sa balita, mga karibinan, sabi po, Secretary Dizon sinabing napanagot ng ICI ang lahat ng sangkot sa flood control issue. Teka lang, mapapaisip tayo dito kung totoo ba ito o hindi. Kasi po, mga kababayan, no? Sino ba ang napanagot ng ICI? Lahat daw lahat ng sangkot sa flood control issue napanagot na ng ICI. Teka lang. Sabi po kasi ni Saldico, yung mastermind ay si President Bongbong Marcos Jr. at si Romualdez. Bakit hindi naman napanagot? Diba? Niloloko yata tayo ni Secretary Dizon, mga karibin natin, Secretary Dizon, the information, no? Parang ano yan yung impormasyon ngayon, parang kidlat. Singbilis po ng kidlat ang impormasyon. Kaya hindi nyo na po maluloko ang taong bayan. Buti sana, itong strategy ninyo, no? Itong pagsisinungaling ninyo, no? Itong strategy ninyo ni Claire Castro, effective yan nung mga panahon ng kupong-kupong pa. Bakit? TV lang at radyo, no? Yung information, very, very limited, no? At saka controlled ang information. Ngayon, you cannot control the information. Singbilis ng kidlat ang mga impormasyon ngayon. Kaya, stop lying to the people, no? Stop lying, no? Mamaan lang kayo, mabibisto lang kayo ng mga kababayan natin, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Nagbabago ang panahon, correct. The small fish, yes. The big, wala no? Sabi po ni Chichi, no? Chichi, ayan. Kahit anong mangyari, BBM the best president. Si BBM naging inspirasyon ng kapitbahay naming may polio. 10 years na hindi siya makalakad, pero nung nakita si BBM sa TV, nako, pinilit niyang tumayo at lumakad upang abutin yung TV para maitapon sa labas. Ayun na. Sobrang galit pala, na high blood. Oo. Sabi po ni JJ, pero exempted yung Big Boss Romualdez, hahaha. Wala man din si Saldico. Oo nga, tapos sasabihin mo lahat na panagot. Walang lokohan.
Pawang katotohanan lang, Secretary Vince Dizon, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video mga kababayan na kung saan, yari si Luestro. Eto, pasok. Ako, ito ho, mismo sa bibig na galing ni Congresswoman Jerbil Luistro. Yan. Na sa ngayon ay wala pa ho talaga silang hawak na matibay na ebidensya. Ako po. Dito po sa impeachment proceedings o impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Grabe ho ito mga kababayan, di ho pinagpapahinga nitong si Martin Romualdez, itong si Jinky Luistro. Hoy Martin, nagtawa ka naman dito kay Jinky. Isang linggo na siya nagtatrabaho. Isang linggo na siya nagpapaliwanag sa mainstream media. Pagsapit ng Biyernes, kaliwat kanan pa rin ang interview niya. Mahiyahiya naman kayo, imbis na pag-usapan nyo kung paano mapapagaang ang buhay ng ating mga Si Luestro po ang babaeng walang pahinga. No? Basta't kinakailangan siya, magtatrabaho yan. Sa ngalan ng maleta. Eto po yung babaeng walang pahinga. Nako po. kababayan, ngayong nasa kalagitnaan tayo nitong krisis na to na talagang nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo, nagpapa-interview itong si Bacolao sa mga mainstream media, kaliwat kanan, maya. Ang kanyang ibinibida, yung impeachment ni VP Sara. At ang matindi dito mga kababayan, di ko alam kung tinotroll siya ng Abante News. Ang banato kasi dito sa headline ng Abante News, Luistro kay VP Sara, ikaw dapat magpresenta ng ebidensya. Palakpakan! Pero bago yun sa like at subscribe. Basta na like at sa mga gusto sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Para pagka-upload ho natin, automatic ho, makita nyo ho yung ating mga video, no, mga bagong update. Mag-subscribe ho kayo, i-share nyo ho itong video na to. Ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na talagang also representative, mainstream media, lahat sila nagtutulong-tulong. Labang dito kayo dito sa ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo naman ho ito. Etong interview niya na to, ito. Kung tingnan nyo lang ho, mag-focus ho kayo, focus ho tayo, focus. Yan, para makita nyo ho yung channel name. Ito kasi yan. 6 hours ago, itong si Bacolao nagpa-interview dito sa Newswatch Plus. Newswatch Plus PH. Ayan, Newswatch Plus PH. 6 hours ago. Tapos, kinuntento nitong si Anteclair yung interview nitong si Ted Filon dito kay Bacolao. Maya-maya nagpapa-interview naman ho siya sa ANC 3 hours ago. Tapos, itong isang tukmul pa na to, 1 hour ago. Tapos nagpa-interview ho siya 14 hours ago sa GMA News. Iisang damit ho yan mga kababayan. Talagang ino-operate itong si VP Sara. Nagsasabuatan ng House of Representatives at itong si Bacolao para ika nga mailatag nila ng maayos itong impeachment kay VP Sara. Bakit? Nagpa-ano na ba kayo? In-house survey? Nagpa-in-house survey na ba kayo? Na kung saan sinasabi ng mga kababayan, hindi na sila interesado dito sa impeachment na ito ni VP Sara. Ako alam ko. Baka PH update to. Diba? Baka PH update to. Diba? Bakit? Nagpa-in-house survey na ba ang House of Representatives? Kaya ngayon, talagang puspusa ng pagja-justify sa impeachment ni VP Sara? Hindi ba ganun kapopular, di kagaya nung una? Bakit hindi na kinakagat si Mary Grace Piatti? Hindi na kinakagat ang confidential fund? Naku po, may problema tayo dyan, PH. Malamang sa malamang, kaya kaliwat ka na ng pagpapa-interview nitong si Bacolao, nakita ho siguro nila sa pinakalitas na lumabas na ayaw na ng sambayan ng Pilipino dyan sa itinutulak nilang impeachment niya. Matakin nyo naman ho mga kababayan, napakalaki ng problema natin sa pagkain, sa gasolina, yung ating Pangulo, di natin malaman kung sinto-sinto o bangag talaga o may tama sa utak. Correct, di ba? Sa dami ng problema natin, nakafocus pa rin Parang parang nakaprogram talaga sila para i-impeach si VP Sara. Walang parang teka lang. Isang time muna natin to, basta importante. Ito yung goal natin ngayon, 2026. Kailangan ma-impeach si VP Sara. Kahit umulan man o bumagyo. Kailangan ma-impeach si VP Sara. Nako. Diba, hindi na natin alam. Ngayong mga panahon na to kung ano na nangyayari sa atin. Tapos, ang House of Representatives, ang inuuna ho nila, ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Baka akala mo, Bacolao hindi ko binabantayan yan. Tinitingnan ko kung gaano kadalas yung pagpapa-interview mo. Binabantayan ho natin yan dito sa PH Update kasi dyan ho natin makikita na talagang ino-operate si VP Sara. Kumbaga pinagtutulong-tulungan ho talaga siya.
ino-operate yung issue ng impeachment na yan. Kumbaga minamayat-maya nila. Kumbaga talagang pinapaliwanag nitong si Bacolao na talagang mahalaga yung impeachment. Accountability, anak ng toko, accountability. Madam, yung issue ng flood control, yung issue ng mga tumanggap ng maleta, hindi na kailangan kung sino-sino ang maglabas ng ebidensya. Naglalabasan, kaya kayo, magdasal na kayo ng mataimtim. Dahil pag naging presidente si Bibi Sara, sigurado ko, anak ng toko, magkikita-kita kayo. Kung saan kayo magkikita-kita. Ayan o, kita nyo yan, si Arn pa nag-interview sa kanya. Ano, balagbagin mo ba natin tong video na to ni Arn? Mayat ang interview nitong si Bacolao. Sino yung balbasarado na yun? Nakasegue pa. Ako yun video ko yun thank you PH Update at na ano mo rin yung video natin. Ako, salamat po Itong pag-uusapan natin mamaya, nakita ko lang, ito kay Sir Eli Solidar. Mamaya ka na, Sir Eli, Mamaya ka na, anuin ko na muna to, balagbagin ko muna tong interview na to ni Bacolao dito sa ANC, tapos isusunod ko yung video muna yan. Idol natin yan, si Sir Eli Saludar Kasi baka Sir Eli Saludar yan, di ba? Ito, dito tayo. Ano sabi ni Bacolao dito? Ito, viral ho ngayon ito. Luis Tro, kay Bibi Sara, ikaw dapat ang magpresenta ng ebidensya. Palakpakan ho tayo. Ikaw dapat, tinutroll ho siya ng Abante. Hoy, Abante, baka magalit sa inyo itong si Bacolao, Wag naman ganyan. Ganyan kayo. Eto, basahin natin yung balita para talagang maintindihan natin kung ano ba yung konteksto ng ano na yan, ng ebidensya. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang, sa tulong ng kanyang mga abogado, ang maaaring magpresenta ng ebidensya upang kontrahin ang mga aligasyon nakasaad sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ang problema dito, Bacolao, doon sa side ng depensa, si BP Sara lang ang makakapaglatag ng kontra-ebidensya, hindi ebidensya. Hoy, kayo dyan sa Abante, ayusin nyo naman yan, baka magalit sa inyo itong si Bacolao, kagating kayo niyan, di ba? Yung kaganyan. Diba, baka biglang mga gat yan, mahirap na, di ba? Ang dilema natin dito, hindi si dilema dilema. Ang problema natin dito, tanging si BP Sara lamang ang makakapaglatag ng kontra depensa. Yan, depensa para sa kanya. Kaya ang problema ko dito, mga kababayan, yung mga nag-aakusa, anak ng toko, pati yung mga congressman na dapat sana magiging parehas dito sa issue na to, pagka nagsalita na si Laila de Lima, ito si Jinky Luis Tro, kinikilig Pero kahit anong pong gawin nila, mga kababayan, talagang dihado po sila. Walang ebidensya. Nung wala pong ebidensya na ipinapakita sila. Ibiruin mo, si BP Sara pa ang maglalabas ng ebidensya para sa sarili niya. Ano kayo, hilo? Swerte nyo naman, di ba? Ayan na. Nabibisto na kayo na inuuna nyo yung impeachment kesa sa ebidensya. Wala palang ebidensya. Paano naging sufficient in substance, at sufficient in form? Kung wala palang ebidensya, dapat talaga umaksyon na po ang Supreme Court, mga kababayan, patungkol po dito. Para naman masupalpal ulit. Hindi pa rin kayo nagtatanda, Hindi pa rin kayo nagtatanda. Noong 2025, umabot sa korte, yung impeachment. Ngayon, aabot na naman sa korte, mga kababayan, at malamang, mali na naman kayo. Mali na naman ang proseso ninyo. Nako po. Yan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po.